Okay, English na tayo. English na tayo, ha? Pag sinabi mong adjective, ito yung nagdi-describe, di ba? Nagdi-describe ng name ng people, places, thing, at saka events. Kumbaga sa Tagalog, ito yung pang-uri. So, pag sinabi natin na adjectives pala, adjectives, ano yon? Yung nagde-describe siya ng people, place, events, things. Katulad ng halimbawa, mayroong mga adjectives na nagtetel ng shape. Katulad nito, round, square, rectangular, triangular, oval. O, pag sinabi halimbawa ang sentence ay a round table, asan dyan ang adjective? Uy, alis ka dyan. Alis ka dyan, ate. O, dali, dito ka na. A round table, asan ang adjective dyan? Anong adjective dito? A round table. Okay, kasi nagtetel siya ng shape. O, a square box. No, a square box. O, kasi ang thing yan ay box. Nagre-refer siya doon, nagde-describe siya sa box. Square. Next, a triangular roof. Oh, ito, bubong. Roof. Triangular. Triangular. An oval soap. Oval. Kasi, dinidescribe niya yung soap at nagtatel siya ng shape. Okay? Okay ka na doon. So, merong adjective na nagtatel ng shape. Meron din namang adjective na, ano kayo? Meron namang adjective na nagsasabi ng numbers. Adjective that tells numbers. Halimbawa, 1 glass, 2 cups, 3 spoons, 4 forks, 5 saucers. So, asan dyan yung adjective? Yung numbers. 1, 2, 3, 4, 5. Adjectives that tell numbers. Yung kanina, shape. Ngayon, numbers. So, yun daw pala ang adjective. So, mamaya, gagawin kita ng sample, ha? Makinig ka. So, adjective na yun lang pala yun. Adjective that tells shape at saka number. Madali na yun, di ba? Sa'yo? Okay. Counting syllable. Alam mo yung syllable? Pagpapantig. Halimbawa, red. How many syllable? Bilang. Red. How many syllable? Only 1. Okay. Violet. Violet. How many? 3. Very good. Color. Okay. 2. Develop. Very good. Culture. Very good. So, okay. Alcohol. 3. Cover. 2. Very good. So, alam mo na kung ilan yung pagsisyllables. Next, alam naman ang difference between phrase and sentence. Kapag ka-phrase, kapag ka-phrase, ganito, wala siyang subject and predicate. At wala siyang thought, wala siyang any idea ano ba sinasabi niya tungkol doon sa mga salita na yon. At hindi siya nagtatapos sa period. Tawag doon, phrase. Pero kapag may subject, may predicate, at may period sa dulo, at nag-i-start sa malaking letter, yon ang tawag doon ay sentence. Okay? So, katulad nito, a woman at the door. A woman at the door. Sentence o phrase?
Kasi, although nag-start siya sa malaking letter, wala naman siyang subject and predicate. Ano ba nangyari doon sa woman at the door? Diba? At their door. Wala pa rin siyang period. Pero pag sinabing ganito, Douglas understands the strange language. Ano siya? Phrase o sentence? Sentence. Kasi merong subject which is Douglas and predicate understands the strange language. Nag-start siya sa capital letter at mayroong period. Okay. Gets information. Phrase o sentence? Gets information. Phrase. Kasi wala siyang period, wala siyang subject and predicate, nag-start siya sa maliit pati. Ito, Jamie can multiply. Phrase or sentence? Jamie can multiply. Phrase or sentence? Kasi ang subject ay si Jamie, can multiply is the predicate at nagtatapos siya sa period. Okay, another. Turemi. Ano ba to? Phrase ba to o sentence? Turemi. Phrase. Kasi wala siyang subject, wala siyang predicate, hindi siya nagtatapos sa period. So, may problema ba sa phrase and sentence? Wala na. Easy ba? Easy. Sigurado ka. Katulad nito, Adrian smells the flowers. Sentence. Yes, pero two doors. Phrase. Kasi wala siyang subject and predicate at di siya nagtatapos sa period. The noisy neighbor. Phrase. The food. Phrase. The smoke in the air. Phrase. Miss Kelly washes the car. Very good. Dances happily. Praise. Sentence. Wala pa nga eh. Mr. Andres sits quarterly. Sentence. So, tatandaan mo, kapag ka may subject at saka predicate at saka nagtatapos sa period, yun yung, ano yun? Sentence. Pagka wala lang, ganyan lang, two doors. The noisy neighbor. Ang tawag doon ay phrase. Tandaan mo, tandaan mo. Wala na ba? Meron pa. So, merong iba't ibang klase ng sentence. Di ba ang sabi natin kanina, yung sentence nag-start sa capital letter, may subject and predicate, merong thought, di ba? May iniiwan na idea kung ano yung tungkol sa sentence at nagtatapos sa period. Yung tuldok. Okay. Next, merong iba't ibang klase ng sentence. Pag sinabing interrogative sentence, yun yung nagtatanong. Okay? Nagtatanong ka ba? Magbigay ka halimbawa ng tanong. Ano gusto mong itanong? Halimbawa, umalis si mama. Tatanungin mo si mama, Danica, Mama, where have you been? Di ba nagtatanong ka? Hindi naman, Mama, where have you been? Mama, where have you been? Hindi, di ba? Mama, where have you been? Sa Tagalog, Mama, saan ka nagpunta? Di ba ganon? So, ang tawag doon ay interrogative sentence. Katulad nito, malalaman mo yung interrogative sentence pag nagtatapos naman siya sa ano to? Dito. Nagtatapos siya sa anong tawag dito? Question mark. Okay, katulad nito. Who asked for the name of a person? Halimbawa, who asked for the name of a person? Who are you? Diba? Who is that person? Who turned off the lights? Pwede naman na what? Asking for the name of an object or an animal. What do you need? What is in the box? What are these small figures? Diba? Meron namang where? Asking for a name or place. Where is your house? Where are the mice? Where will we go? Pwede rin naman ang when. Nagtatanong siya ng day, date, or time.
When will we go to the new house? When will we go to your new house? When is New Year's Day? When are you visiting him? Okay? Pwede din namang why. Nag-a-ask ka ng reason sa event. Why are you tired? Why are you sleepy? Diba? Why is the bag, wet? Diba? Okay. How naman, asking for the way that something happens. How did you cook that delicious food? How can I make this cabinet clean? How should we proceed? So, yan ang tawag dito ay interrogative sentence. Nagtatapos siya sa question mark. Okay? Oh, dito naman. Okay. So, pagka naman tinatawag naman yung asking, yung telling sentence pala ganito. Pag telling sentence, period lang. Hindi ka nagtatanong. Hindi ka nagtatanong. Example, I love to eat apple. Ang tawag doon ay telling sentence. Pero pag sinabi na, do you like to eat apple? Yun na yung asking sentence or interrogative. Ito, sabihin mo sa akin, ano ba to? Telling ba to o asking? Ulit, anong difference sila? Pag telling, hindi ka nagtatanong. You are not questioning at nagtatapos siya sa period. Pero pag asking question ka, nagtatanong ka. Nagtatapos sa question mark. Okay, sabihin mo sa akin to. Where are your parents? Asking ba to o telling sentence? Where are your parents? Telling sentence ba to o asking sentence? Yes, asking. Kasi tinatanong mo. Oh, your sister is too young to go to school. Ano yon? Telling sentence ba siya o asking? Your sister is too young to go to school. Nag-a-ask ba ako? Nagtatanong ba ako? Telling sentence. Ayan o. Kapag nagtatapos sa period, telling sentence. Pag nagtatapos sa question mark, asking sentence. Ulit. Teacher Pura is kind to her pupils. What is this? Telling sentence or asking sentence? Ha? Dito ako ng bago account. Nagtatanong ba ako? Teacher Pura is kind to her pupils. Telling lang ba ako o asking ako? Telling sentence? Okay, telling sentence. Oh, what about this one? Is Daniel noisy in class? Nagtatanong na ako. Oh, ang tawag doon? Telling sentence o asking question? Asking sentence? Anong tawag doon? Ha? Is Daniel noisy in class? Kapag ka meron siyang question mark, anong tawag doon? Telling sentence ba yun o asking sentence? Telling sentence? Ha? Telling. Ay, hindi mo pa alam. Ulitin natin. Pagka kasing kung saan-saan tumitingin, dito ko tumingin. Oh, dali. Pagka telling sentence, hindi nagtatapos sa question mark. Nagsasabi ka lang. So, period lang. Katulad ng ano, your sister is too young to go to school. Teacher Pura is kind to her pupils. Water is important to all living things. Nagtatapos sila lahat sa period. Ang tawag doon ay telling sentence. Pero pagka nagtatapos na siya sa question mark, nagtatanong na yon, asking. Asking sentence. Where are your parents? Is Daniel noisy in class? Okay. So, another sample. Sabihin mo sa akin kung ito ba ay asking question o telling sentence. Ano ba yan? Nalito na ako sa'yo. Kung telling sentence ba to o asking sentence. Pag sinabi kong, Bina, what did you eat? What did you eat? Telling sentence o asking sentence? Where did you eat?
Nagtatapos yun sa question mark, di ba? Nagtatanong ako, ano yun? Telling sentence ba yun o asking sentence? Ha? Uy. Di ba nagtanong ako, sabi ko, oh, iba naman tanong natin. Sige. What do you need? Ano yon? Telling sentence o asking sentence? Sagot. What do you need? Nagsasalita lang ba ako? Nagkukwento lang ba ako? O nagtatanong ako? Tatanong. Oh, ang nagtatanong is asking sentence. So, pag sinabi kong, who are you? Ano yon? Telling sentence o asking sentence? Asking. Okay, asking sentence. Diba? Where is your house? Where is your house? Ano yon? Telling sentence o asking sentence? Uy, where is your house? Telling sentence or asking sentence? Telling. Huh? Where is your house? Asking. Siyempre, tandaan mo yun. Gusto mo bang pumasa? Gusto mo magka-medal ikaw? Oh, dapat susunod ka. Ulit. Pag telling sentence, nagtatapos lang siya sa period. Pag sinabi ko na, halimbawa, sabihin ko, Bina is beautiful. Oh, Bina is beautiful. Nagtatanong ba ako? Hindi. Tanong. Bina is beautiful. Nagtatanong ba ako? Hindi yung tanong, be. I am telling Telling sentence. Tayo ka kasi dyan. Ay, tayo ka dyan. Dali. Tayo ka dyan. Dali. Tayo ka na. Dali, matatapos na tayo. Susundo ka na ni mama. Kukunin ko na lang yung mga report. Ulit. Pag telling sentence, period lang. Nagsasabi lang ako. Bina is beautiful. Telling sentence. Pero pagka sinabi kong, is she beautiful? Yun yung asking sentence. Okay? Pag sinabi ko na, where are your parents? Am I telling something or am I asking something? Telling. Where are your parents? Telling sentence ba yun or asking? Asking. Ay, sino ka pa doon sa asking? Kapag ka telling, hindi nagtatanong. Nag-e-end siya sa period. Katulad ng Teacher Pura is kind to her pupils. Pero pag asking, is Daniel noisy in class? Mayroong question mark. Okay? Pagka period lang, telling lang yun. Okay? Pagka naman asking sentence, mayroong question mark. Alam mo na. Babalikan uli natin yan mamaya. Paano tayo matatapos yan? Meron din tayong request. Request sentence. Pagka request sentence, mayroong mga salita katulad ng please, kindly. Yun na. Pag sinabing please pass the rice to me, tawag doon ay request sentence. Pag sinabing kindly transfer to the next seat, kindly transfer to the next seat. Kindly. Request yun. Okay, request. Kindly take our orders. Please open the door. Please open the door. Ang tawag doon ay request. Pero pagka nag-utos ka na ganito, give me a cup of coffee. Ang tawag doon ay command. Nag-uutos ka lang, hindi ka nakikiusap. Ang request nakikiusap. Ano mas magandang pakinggan? Nagko-command ka o nagre-request ka? Okay. Kapag narinig mo sinabi, give me a cup of coffee. Ano yon? Command ba yon o request?
Yes. Command. Ano, babalikan natin. Command. Pero pag sinabing, please give me cup of coffee, yun ang request. Ang request, merong please, kindly, okay? Nalilito ka pa? Naanto ka na? Naanto ka na? Oh. Pag sinabing, pick up the phone, command ba yun o request? Command. Very good. Pag sinabing, kindly take our orders. Kindly take our orders. Naku, may pangkanahan. Kindly take our orders. Command ba yun o request? Yes. Yes, request. So, okay ka na doon na. Di ba, ni-review na natin ito. Ngayon, ang last ay exclamatory sentence. Pag exclamatory sentence, may padamdam, may feelings, may exclamation point. Ha? May exclamation point. Katulad ng, I like your dress. Ay ba? Okay. Ay, ipapagkalimbawa, ikaw, na-surprise ka. Anong sinasabi mo? Yes. Pagka na-surprise ka, di ba, sinurprise ka ni mama mo, ni papa mo, di ba? Yun, may exclamation point, o may padamdam, o kaya, it does not take good, yun, wala na tayo, it does not taste good, o may exclamation point. Ang tawag doon ay exclamatory sentence, okay? Naantok na si Bina. Ano mga halimbawa? Ito ba? Pagka may exclamatory point, ang tawag dyan ay exclamatory sentence. Ito ba exclamatory sentence? We won the contest. Exclamatory sentence ba to? Tingnan mo. May exclamation, di ba? My legs hurts. May exclamation point. So, lahat to exclamatory sentence. Yan, exclamatory sentence. So, hanapin mo lang pala to. We won the contest. Alin dyan yung nagpapakita na nanalo sila sa contest? Tuwan-tuwa sila. Letter D. Paamo na yung pinatuturo mo eh. My leg hurts. Namasakit daw yung legs niya. Saan? Wala. Paano pinatuturo ni Bina? What a beautiful hat. Asan daw yung nakalagay? What a beautiful hat. Maganda raw yung hat niya. Yung sombrero. Okay. Welcome to class. Ayan. Welcome to class. Very good. And, happy birthday, Teacher Ann. Okay. So, may problema ka pa doon. Ulitin-uli natin. Ha? Dito lang pala ito. Telling sentence kapag ka period. Ito. Period lang siya. You look beautiful. Telling sentence. Diba? Pagka period. Pagka may question mark, asking sentence. Where is my pet? So, you are asking. Asking sentence. Kapag ka naman merong exclamation point, you are so cute. Exclamatory sentence. Tapos, nagko-command, pick up that paper. Command yun. Pero pag sinabing, kindly pick up that paper, ang tawag doon ay request. So, may tanong ka pa? Babalikan uli natin yun, ha? O, kaya naman, kaya pa? Kaya mo pa? Kaya mo pa? Uy! Kaya mo pa?